Kung dati may lahi na mas advanced ang teknolohiya, bakit na yon walang natitirang bakas nito? Ito ay isang tanong na madalas na tinatanong sa seksyon ng mga komento sa ilalim ng aming mga video at ito rin ay isa sa mga pangunahing argumento na ginagamit ng mga taong gustong pabulaanan ang posibilidad na sa isang malayong nakaraan ay maaaring may umiral na isang sinaunang maunlad na sibilisasyon. Totoo bang walang ebidensya ng isang sinaunang teknolohiya na di natin alam? Hindi talaga. Marami tayong ebidensya na sumusuporta sa teoryang ito. Ang pagbabaliwala o hindi pagpansin ng opisyal na pananaliksik o ang pagpapaliwanag sa mga pambihirang natuklasan gamit ang mga hindi makatwirang haka-haka ay hindi ibig sabihin na walang mga ebidensyang ito. Pero para lubos ninyong maintindihan kung tungkol saan ito at na ang lahat ng ito ay hindi bunga ng haka-haka o mga katang-isip na tiyora, pupunta tayo ngayon sa isa sa mga pinakamisteryosong lugar sa ating planeta at ilalahad namin sa inyo ang ilang mga elemento at empirical na datos na sigurado kaming hindi kayo iiwang walang pakialam. Pero bago tayo magsimula sa nakakabighaning paglalakbay na ito, gaya ng lagi naming ginagawa, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel para suportahan ang aming trabaho. At para hindi ninyo ma-miss ang aming mga bagong video. Ang Ehipto ang itinuturing na pinakamisteryosong lupain sa ating planeta. Marami nang naisulat tungkol sa mga piramid nito at kami mismo ay naglaan na ng ilang mga video tungkol dito. Ngunit na yon ay pupunta tayo sa isang lugar na hindi gaanong kilala. Ngunit sa ilang aspeto ay mas misteryoso pa, kung saan ang paggamit ng sinaunang kaalaman ay nag-iwan hindi lamang ng mga kamangha-manghang lika, kundi pati na rin ng mga ebidensya ng isang napakatandang teknolohiya na hindi natin alam. Ang tinutukoy natin ay ang Serapeo ng Saqqara, isang arkeolohikal na complex sa necropolis ng Saqqara, 30 kilometro timog ng Cairo. Noong 1851, dumating sa Ehipto ang arkeologong Pranses na si Auguste Mariette upang pag-aralan ang mga sinaunang teksto. Naikayat siya ng kwento ni Strabon, Griegong historiador at heograpo, tungkol sa templong inialay kay Serapide. Habang nagsasaliksik sa Saqqara, aksidentang nadiskubre ni Mariette ang pasukan ng Serapeo na matagal nang natabunan ng buhangin. Sa mas malalim na paghuhukay, nadiskubre niya ang malawak na underground lagusan na may malalaking granite at basalt na sarcophagus. Ang Serapeo ay binubuo ng sunod-sunod na underground na lagusan, ang iba ay lampas. 300 metro ang haba. 24 na malalaking sarcophagus sa mga lagusang ito, bawat isa ay may bigat na 60 hanggang 100 tonelada. Ang mga sarcophagus ay gawa sa matitigas na bato tulad ng granite, basalt at diorite at kilala sa kanilang napaka-eksaktong pagkakagawa. Ang mga takip na inilagay sa ibabaw ng mga sarcophagus ay malalaki rin ang sukat at ginawa ito na may antas ng katumpakan na nagpaisip sa maraming iskolar. Sabi ng mga historiador, ang Serapeo ay mahalagang ebidensya ng pagsamba kay Apis. Ang Apis ay mga sagradong toro na sinasamba sa sinaunang Ehipto bilang makalupang anyo nipta, isang mahalagang Diyos na kaugnay ng paglikha at proteksyon ng mga manggagawa. Mahalaga ang pagsamba kay Apis sa Memphis, kung saan isang natatanging toro ang pinipiling katawanin si Ptah sa lupa. Pinili ang torong ito dahil sa natatanging pisikal na katangian, gaya ng puting tatsulok na batik sa noo at iba pang marka sa katawan. Iniuknay ng mga iskolar ang Serapeum sa pagsamba kay Apis dahil ang laki at komplikadong disenyo ng mga sarcophagus ay nagpapakitang ginawa ang mga ito para sa isang mahalagang bagay. Para bigyan kayo ng idea tungkol sa laki, pinag-uusapan natin ang isang bagay na humigit kumulang 4 na metro ang haba, 2.5 metro ang lapad at 2.5 metro ang taas na may bigat na umaabot sa 100 tonelad. Nang madiskubre ni Auguste Mariette ang Serapeum, 23 sarcophagus ang natagpuan niyang bahagyang bukas at walang laman. Inisip nila na ang mga sarcophagus ay ninakawan na sa paglipas ng mga taon, ngunit nakakagulat, isa sa mga ito ay tila nanatiling selyado. Sobrang laki at bigat ng takip ng sarcophagus kaya hindi ito naiangat ni Mariette at gumamit siya ng dinamita para basagin at makapasok sa loob. Pinasabog nila ang takip ng sarcophagus, ngunit sa kanilang pagkabigla, ito rin ay natagpuang walang laman. Sa loob ng Serapeum, hindi kailanman natagpuan ng mga sagradong toro na inilarawan sa mga sangguniang Ehipsyologo at wala ring natagpuang mga kayamanan o sagradong labi. Ano ang laman ng mga dambuhalang sarkopagong granito?
Kung di natin isasaalang-alang ang tyorang ito ilibingan ng sagradong toro, wala pa ring tiyak na sagot hanggang ngayon. Ngunit ito ay hindi lamang ang tanging misteryo na kaugnay ng pambihirang lugar na ito. Gaya ng nabanggit sa simula ng video, ipinapakita ng lugar na ito ang ebidensya ng mas mataas o kakaibang teknolohiya kumpara sa ngayon. Para lubos maintindihan ang kakaibang katangian ng lugar na ito, kailangan natin itong pag-aralan ng mas detalyado. Gaya ng nabanggit, malalaki at mabibigat ang mga sarcophagus. Si August Mariep, ang nakadiskubre ng lugar, ay hindi kayang ilipat ang takip ng sarcophagus na selyado, kaya gumamit siya ng dinamita para buksan ito. Nalilito ang mga mananaliksik dahil ang mga dambuhalang bagay ay nasa mga niche na inukit sa ilalim ng lupa, kadalasan mas mababa pa sa pangunahing sahig. Ilang sarcophagus ang iniwan sa gitna ng mga pasilyo na parang minadali, halos lubos na nakaharang sa daanan. Ang kanilang pagkakalagay, pati na rin ang katotohanang hinaharangan nila ang mga daanan ay nagpapataas ng mga tanong kung paano naging posible na mailipat ang ganoong kalalaking bagay sa isang masikip at malalim na lugar. May nagsasabing ginamit ang mga alipin sa paglilipat ng dambuhalang blok pero isang simpleng kalkulasyon ang nagpapakitang imposible ito. Kung isasaalang-alang ang bigat na 100 tonelada, kahit na ipalagay na gagamit ng malalakas na alipin, ang bilang ng mga taong kailangan para mailipat ang ganitong kabigat na bagay ay hindi pisikal na magkakasya sa loob ng makipot at ilalim ng lupa na pasilyo. Isa pang nakakatuwang bagay ay ang mga lagusan ay lubos na madilim at walang natagpuang bakas ng ilaw tulad ng paggamit ng sulo o iba pang pinagkukunan ng liwanag, at ito ay tila kakaiba. Alam natin na ang mga sarcophagus ay galing sa mga minahan mga 500 kilometro ang layo mula sa pinantapunan nila. Sa isang mabundok at disyertong lugar na walang direktang koneksyon sa Nile na sana ang pinaka-logical na transportasyon. Ipinakita rin ng mga geological na pagsisiyasat na ang mga blok na ito ay hindi lang 100 tonelada ang bigat ng iniyahon, kundi mas mabigat pa dahil inukit pa sila sa mismong lugar kung saan sila natagpuan. Kaya malamang na ang malalaking bato ay may bigat na 300 o 400 tonelada. Ang pagdadala ng mga dambuhalang ito mula sa pinagmulan hanggang sa Serapeo, sa mahirap na lupain, sa layong 100 na lugar, isa ang lungsod sa pinakamahalaga sa mundo ayon sa ating pagkaunawa. Para malaman nyo ang bigat ng 400 tonelada, isipin nyo na ito ay kasing bigat ng isang diesel na lokomotiba na ginagamit sa malalayong transportasyon ng kargamento sa tren. Pero ang mga lokomotiba ay hindi naman talaga gawa sa iisang piraso, kundi resulta ng pagsasama-sama ng maraming bahagi. Sa totoo lang, kakaunti lang ang halimbawa ng pagpapadala ng ganito kalalaking at kabibigat na blok. Pinakabagong halimbawa at pinakasikat ay ang levitated mast ni Michael Heiser na ipinakita sa Los Angeles County Museum of Art noong 2012. Ang likang sining ay isang higanteng batong may bigat na 340 tonelad. Hinango ito mula sa minahan sa Riverside, California at inilipat ng 160 kilometro sa Los Angeles. Gumawa sila ng espesyal na truck na may 176 na gulong at higit 60 metro ang haba para mailipat ang napakalaking blok na ito. Tumagal ng 11 araw ang operasyon ng paglipat na nagdulot ng pagsasara ng kalsada at komplikadong lohistika. Kaya hindi maiwasang itanong, paano nailipat ng sinaunang tao ang ganito kalalaking bato mula minahan hanggang huling lokasyon? At kung hindi pa yan sapat, pagkatapos maproseso doon, inilagay pa ito sa masisikip na lagusan sa ilalim ng lupa. Kahit ang pagpoproseso malapit sa lugar ay hindi naging madali dahil sa masusing pagsusuri sa mga sarkopago, lumitaw ang mga interesanteng detalye. Sa pagtingin nga sa loob ng mga artepaktong ito, mapapansin agad ang isang napakatinong pagkakagawa. Perpektong pantay at patag ang mga panloob na pader, hindi makakadaan ang sinag ng ilaw kahit lapitan ng laces sa mga sulok. Bukod dito, ang takip ay sobrang tumpak kaya halos nagkakaroon ng selyong hindi tinatablan ng tubig. Paano nga ba naging posible ang paggawa ng ganitong katumpak gamit lamang ang mga kasangkapan nung panahon na yon? Malinaw na, noong mga panahong yon, wala silang mga talim na diamante o mga haluang metal na sapat ang tigas para maproseso ang ganitong klase ng bato.
Ayan sa opisyal na tala, tanso at bronze lang ang kasangkapang meron ang sinaunang AFCO. Ang mga materyales na ito ay medyo malalambot kaya hindi sapat para mag-ukit ng granite. Batay sa mga rekonstruksyon, gumamit sila ng natural na abrasive gaya ng quartz na buhangin sa pagproseso ng mga sarcophagus. Para lubos na maunawaan ang konseptong ito, kailangan nating gamitin bilang batayan ang Mohs scale na sumusukat sa tigas ng mga mineral. Ang sukatang ito ay nag-uuri ng mga materyales base sa kakayahan nilang makagasgas ng ibang materyales at nagsisimula ito sa 1 kung saan matatagpuan ang talc hanggang 1-0 kung saan matatagpuan ang diamante. Ang granite na siyang materyal na ginamit sa paggawa ng mga sarcophagus ay nasa pagitan ng 6 at 7 sa Mohs scale, samantalang ang tanso ay nasa bilang 3. Tandaan na ang Mohs scale ay ordinal, kaya ang diamante sa posisyon 10 ay hindi 10 beses na mas matigas kaysa sa talc sa posisyon 1, kundi mas sigit pa. Ang mga halaga ay inilalagay lamang ayon sa pagkakasunod-sunod ng tigas. Inayos ang mga materyales batay sa sukat. Ang mas mataas ang numero ay kayang magasgasan ang mas mababang numero. Kaya, sa pagitan ng tanso na nasa 3 pwesto sa sukat at ng granite na nasa pagitan ng 6 at 7 pwesto, mayroong napakalaking pagkakaiba sa tigas na nagiging imposible para sa tanso na magasgasan o pakinisin ang granite. Posible bang nagawang precise ng sinaunang Ehipsyo ang mga bagay gamit lang ang buhangin na panggasgas sa granite? Isa pang interesantang bagay ay tungkol sa loob ng mga sarkopago. Ang loob, gaya ng nakikita natin, ay makintab, habang ang labas ay mukhang gawa sa mas magaspang na bato. Napakakuryoso ng bagay na ito dahil kung ipagpapalagay natin ang mga ito ay mga sarkopago kung saan inilalagay ang mga toro sa loob, bakit kaya pinakinis ang loob? Hindi ba dapat baliktad? Sino ang makakasilip kung nakasara ang mga ito? Kung titingnan natin ang loob ng sarkopago, makikita na hindi ito normal na pinakinis, kundi ibang proseso ang ginamit. Alam natin na ang pagkinis ng bato ay ginagawa sa pagliha para matanggal ang gaspang nito. Kapag tinitingnan natin ang sarcophagus, mapapansin natin may kakaiba. Sa ibabaw ng sarcophagus kung saan nakapatong ang takip, may makikitang bakas ng agos na parang dulot ng sobrang chemical na tumulo. Pero ano nga ba ito? Ito ba ang kakaiba at misteryosong proseso na nagbigay daan para manatiling makintabang bato kahit napakaraming taon na ang lumipas? Ang makabagong pagkinis, kahit gaano pa ito kaganda, ay panlabas lamang at mabilis ding nasisira. Sa halip, ang kinis ng mga sarcophagus ng Serapeo ay tila tumago sa bato, lumilikha ng patong na parang salamin na nagpoprotekta laban sa mga elemento at paglipas ng panahon. Sa pag-obserba sa Serapeo, napakaraming mga bagay ang hindi tugma at mahirap ipaliwanag. Paano nadala ang mga dambuhalang tipak ng granite mula pinagmulan hanggang sa lugar kung saan natagpuan? Paano nila naipasok at naimanobra ang mga ito sa masisikip at makikitid na lugar? Paano nila nagawang hubugin ang isang material na napakatigas at matibay sa isang napakakamanghang paraan? Paano nila ito pinakinis? At sa huli, para saan nga ba ginagamit ang mga sarkopago? Para rin ba ito sa pagpapatibay? Ang batas na yon na ayon sa kanyang batas? O qualcos'altro. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng mga elementong ito, nagiging malinaw ang hinala ng Serapeo ay maaaring iba sa kung ano ang inakala natin hanggang ngayon. At higit sa lahat, lumilitaw ang isang mahiwaga at hindi pa kilalang karunungan. Sa lugar na ito, sa katunayan, hindi natin alam ang tunay nitong gamit. Hindi lang natin alam kung paano, kundi pati na rin kung bakit inilagay sa mga tiyak na lugar ang mga tinatawag nating sarkopago. Sa pagsusuri ng mga artepaktong ito, malinaw na ginamit ang teknolohiyang hindi natin kilala. Ang Serapeum ng Saqqara ay patunay ng pag-iral ng kakaibang bagay na dapat pag-aralan at bigyang pansin. Isang bagay na may kaugnayan sa iisang karunungang matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo at hindi dapat balewalain. Isang karunungan na nagpapakita ng hindi pa nating alam sa pisika at pambihirang kakayahan na humubog ng mga dambuhalang tipak ng bato ng nakakagulat na kasimplehan. Ipaalam sa amin sa mga komento ang opinyon ninyo sa lugar na ito. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na para suportahan kami at hindi ma-miss sa mga susunod na video. Hanggang sa susunod na kwento.